Hello, hello. Good afternoon po sa lahat. So, okay po. So, maray na hapon sa mga Bicolano. Ano po? So, thank you so much po sa great privilege na binigay po ng ating mahal na pastor. Pagtitiwala po. Ano po? And thank you so much, Preacher Jess, Preacher Pops, for being our regular mentor po sa amin po bilang preachers po sa Taiwan. Ano po? So, again, I'm worth for nothing. Again, I'm just depending on the power of the Holy Spirit. Ano po? So, thank you so much and good afternoon to each and everyone. Tayo po ito lahat, please. Open your Bible, please. 1 Samuel chapter 17, please. 1 Samuel chapter 17, please. Ito pong text natin, ito po sa mga nag-Sunday school, familiar na po kayo dito. Ano po? Ito po yung life about David and Goliath. Okay po? Huwag po kayong antukin kasi kahit mga bata po, ano po? Pag naririnig nila to, sometimes excited po sila. Ano po? So, kahit hindi na po kayo bata, ano po? Maging excited pa rin po tayo. Ano po? So, 1 Samuel chapter 17, please. Sabi po ng Biblia, basahin po ng mga ladies yung odd verses, mga ladies po, even verses, mga men. 1 Samuel chapter 17, verses 1 to... Okay po. Verses 1 to 9. Ano po? Verses 1 to 9. Add yung mga ladies, please, yung even mga men. Ano po? Okay po. 1 Samuel chapter 17, verse 1. Ready, begin, please. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines. There went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had grills of brass upon his legs and a target of brass between his shoulders. He stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, Why are ye come to set battle in array? And not a Philistine, and his servants to Saul, choose you a man for you, let him come down to me. So, tayo po yung sakit, malangin, close your eyes by your head. Lord God, please forgive us our sins, because we're the Lord as we approach the throne of grace. Thank you so much, Lord God, sa privilege and time na kami, Lord, tinipon niyo po, makapag-aral po ng banal na salita. Lord, pagpalain niyo po ang mahal na pastor as they go to Quezon po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Diyos, ang pag-aaral po namin ng iyong salita po, O Lord. Give us wisdom and understanding. Send us revival, O Lord. Save the lost. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So please be seated po. Okay po. So, magandang hapon po sa lahat. Ano po? So, sa ating binasa, ito po yung buhay po ni, nung inintroduce po si Goliath. Ano po? So, ang title po natin this afternoon is The Missing Armor. Ang nawawalang baluti. Okay po? The Missing Armor. Alam ko, yung mga nag-Sunday school, very familiar na. Most of us, we are all familiar with the story of David and Goliath. But iilan lang ang nakakaalam yung missing armor. Mga kapatid, ito sa ating pag-uusapan po ngayon, hayaan po natin ang maging bida naman ay si Goliath. We need to see the good things of Goliath. Kasi minsan, pag karakter sa Bible na kung saan medyo kontrabida, ayaw mo nang
busisiin ang buhay. Ayaw mo nang ma-encourage sa kanya. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo binigyan ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 44, love your enemies. Sinabi niya yan sapagkat meron siyang kaparaanan kung paano mo magagawa na mamahalin mo ang iyong kaaway. Alam niyo po, minsan sa ating buhay, marami po sa atin, pag meron po tayong kagalit, ang tinitingnan natin is yung negatibo sa kanyang buhay. Do you know that God makes a way? Kung paano ka magkakaroon ng entry point sa buhay ng kaaway mo para maging kabati mo. Kung majority man yan, galit ka. Kung majority man yan, negative, I believe there is a small space in the life of that individual wherein there is positive on his or her heart or in his or her life. Na kung saan yung maliit na positive na yan ang maging entry point mo para mapasok mo, mapenetrate mo ang kanyang buhay, magkaroon ka ng encouragement sa buhay ng iyong kaaway. Kung hindi mo yan gagawin, for sure, malayo pa man yan, negatibo na, galit ka pa rin. Naunawaan niyo po? Kaya mga kapatid, si Goliath, there are good things about Goliath. Mamahalin natin ngayon si Goliath. Whether you like it or not. Yung ayaw nyo dati kay Goliath, bidang-bida si David, ngayon ang bida naman si Goliath. Kapatid ko sa pananampalataya, do you know one of the good things about Goliath? Goliath, he manifests an authority in his life to make a deal, to make an agreement with Israelites. Kung meron man gagawa ng agreement, kung meron man gagawa ng deal, hindi si Goliath, kundi sino? Si Saul. But where is Saul? It is Goliath who showed his authority on that battle. Hanga na ba kayo kay Goliath? Alam niyo po, another good thing about Goliath? He is a man who prevents the shedding of the blood from both parties because of that agreement between the Israelites and the Philistines. Anong sabi niya? Okay, kayo dyan, kuha kayo ng isa. Kukuha rin kami dito ng isa. Ako yun, sabi ni Goliath. Matalo nyo ako, alipin nyo ako. Alipin nyo kami, mga Pilistino. Pero pag matalo naman namin kayo, kayo naman ang alipin namin. Hindi niya pinagsabong lahat. He prevents the shedding of the blood. That is a true leader. Are you with me? Mahal niyo na ba si Goliath? May isa pa. May isa pa. May isa. Mga kapatid sa pananampalataya, because of Goliath, the real heart of the Israelites were revealed. Plastic lang yung mga Israelites na yan. Hindi naniniwala sa totoong Diyos nila. Natakot, nanginig, pati yung hari. Without Goliath, no one will tell them about the real heart of that Israelites. Israelites should be on the winning side.
But on this point, they are on the losing side. Are you with me? Balik po tayo. What is the missing armor? Two questions. What is the missing armor? Pangalawang tanong, sino ang andoon sa valley to fight? Sapagkat nakahilera yung mga Pilistino, nakahilera sa bundok yung mga Israelitas, nag-meet sila saan? Sa valley, sa patag. Tanong, sino ang andoon sa patag nung maglaban si David at Goliath? Kapatid ko sa pananampalataya, balik po tayo doon. Kasi po, pag hindi natin masagot yan, sigurado hindi tayo mag-uwi. Hindi tayo uwi. Paano po? Sasagutin natin kagad. Paano po? Para matapos na. Diba? Sabi po ng Biblia, sa ating pong binasa, 1 Samuel chapter 17, verse 4, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Almost 9 feet and 9 inches. Almost 10 feet. Ano po? Matangkad po siya. At saka may build po siya. Malaking tao po siya. Ano po? Verse 5. And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail. Pag naman coat of mail, para po yan mga kasuotan na kung saan punong-puno po ng mga metals and plate for defense. Okay po? Are you with me? Okay po. Sa verse 5, sinasabi dyan, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was what? 5,000 shekels of brass. Just imagine, 5,000 shekels. Ang weight po niyan is almost 125 pounds. Around 57 kilograms. Yun ang weight nung kanyang armor dito sa katawan. Just imagine mo kung gaano kalaki. Ang weight ko po is nag-range from 59 to 60. With rice, 61. Okay po. Sige po. Sa verse 6, sabi po ng Biblia, and he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. Ayan po, meron po sa legs, meron po doon sa shoulders. Ano po? So puno na po siya ng kanyang armor. Yan po, may helmet na, meron po dito, meron po sa legs. Ano po? The 7, and the staff of his spears was like a weaver's beam, and his spears had weight 600 shekels of iron. 600 shekels is equivalent to around 17 pounds. So in total, 142 pounds, which is equals to almost 64 kilograms. Yun po yung armor na meron sino? Si Goliath. Ano po? Sinasabi dyan, weighed 100 shekels of iron, and one very shield went before him. Verse 8, and he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Am not I Philistine, and your servants to Saul? Choose a man for you, and let him come down to me. Now, tanong, what is the missing armor? Okay po. Let's go to Ephesians chapter 5, please. Ephesians chapter 5, please. By this, I believe, malalaman na po natin missing armor. Ano po? Ephesians chapter 5, please. 6. Ephesians chapter 6, please. Sinasabi po dyan sa verse 11, Ephesians chapter 6, verse 11, put on the whole armor of God. Yan. Take note the word put on. Okay po? Put on. Ilagay mo ang whole armor of God. Sa verse 13, Ephesians chapter 6, verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God. Take note the word take. Okay po? Take and put on the whole armor of God. Now, may hint na po ba kayo kung anong missing armor?
sa pananampalataya, the very missing armor, if you will go to 1 Samuel chapter 17, 1 Samuel chapter 17, doon po sa text po natin, verse 7, 1 Samuel chapter 17, verse 7, sabi po ng Biblia, sa last phrase, and one bearing a shield went before him. What is the missing armor? It is the shield. Now, pangalawang tanong, sino ang andoon sa arena para maglaban si David at Goliath? Look at 1 Samuel chapter 17, please. Verse 41. 1 Samuel chapter 17, verse 41. Sabi ng Biblia, 1 Samuel chapter 17, verse 41, and the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. Now, tawagin po yung tatlong kasama ko pong lalaki. Diyan kayo, sige. Hello, mic test. This is Goliath. This is David. And very clear, there's another man who bear the shield. This man. Are you with me? So tatlong tao ang doon sa laban ni David at saka ni Goliath. Tanong ko po sa inyo, when David faced Goliath, anong instrument ginamit ni David? Sling, stone, papunta sa noo. Tanong ko po sa inyo, kung meron man sa armor ni Goliath na pwedeng sumangga sa bato ni David, ano po yun? It is the shield. But sad to say, the shield is not with him. Are you with me? The shield is not connected on his body. May isang taong humahawak. Meron siyang sariling gusto, meron siyang sariling will, ganun din si Goliath. Pero kung hawak niya, alam mo naman kung hawak ni Goliath yan, mga kapatid, instinct yan. Kahit ibon yan, gaganon yan. Oh, masira na. Naunawan niyo po? Oh. Naunawan niyo po? Pag hawak mo, instinct mo yan. Kahit konting galaw, kapatid, talagang isasangga mo yan. Kaso lang, wala sa kanya yung kanyang shield. What is the shield? That is the shield of faith. Wala po siya, mga kapatid. Gaano man, mga kapatid, kalaki ni Goliath, hindi niya kayang ipanangga yung kanyang helmet, nagkaganon niyang helmet. Hindi. Hindi niya pwedeng ipanangga yung kanyang sword, nagkaganon niya. Hindi. Mas lalo hindi niya kaya yung mga nakasukbit sa kanya. Imaginein mo na lang, mga kapatid, kung gaano kabigat meron si David sa kanyang mga kasuotan. At idadagdag pa niya yung shield na ito. Anong mangyayari sa kanya? Di parang ganyan na siya. Yaya na. Ano yaya? Sa Bicol? Parang ganun na. Parang, hindi ko alam kung ano. Sa Tagalog yung basta yaya. Naunawan ko. Naunawan niyo ba ako? Kaya mga it's very hard to understand mga kapatid na kung saan. Sabi nga, itong si Goliath mga kapatid, sabi nga, he's too confident sa kanyang sarili. Naunawan niyo ba? Meron po siyang shield. Andun, pinasama yung shield bearer. Kaya nga tatlo yung nandoon. Yung isa andoon. Nung hinagis na mga kapatid, nung bato, yung sling ni David kay Goliath,
Just imagine mo lang yung shield bearer. Sasabihin niya shield bearer. Kung nakikita niya, si David, ano yun, pinupunti rin hindi pwede, goal! Mahirap yun. Naunawan niyo po, parang slow motion, goal! Alam mo yung goal? Yung po yung nickname ni Goliath, goal. Naunawaan niyo po. Mahirap mga kapatid. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Okay po. Naunawaan niyo po. Here are some principles. By the grace of God, nais ko impart. Ano po? The missing armor. First principle. You cannot fight and win a battle without your control in every situation. Ulitin ko po. You cannot fight and win a battle without your control in every situation. Si Goliath, mga kapatid, sabi, he's overconfident. Na akala niya kontrolado niya yung sitwasyon. Akala niya because of his achievements, akala niya kayang-kaya na niya si David. Naunawan niyo po, kaya nga sa boxing, kung kayo nanonood ng boxing, every single move ng kaaway, kailangan alam mo. Para makontrol mo yung sitwasyon. Napaganda mga kapatid na kung saan, yung laban natin sa buhay mga kapatid, may kalaban tayong tatlo. Yung systems of this world, sistema ng sanlibutan, si Satanas, at ang ating sarili. Alam niyo po, kailangan mga kapatid, makontrol natin ang sitwasyon sa bawat laban natin sa tatlo na yan. Umpisahan mo sa sarili mo. Naunawaan niyo po, kailangan makontrol mo ang sarili mo, yung old, sinful, Adamic nature. Usapin mo paminsan-minsan ang yung old sinful nature. Ikaw, sumusobra ka na ha. Huwag kang mahiya. Pero gagawin mo yan pag mag-isa ka lang. Huwag mong gagawin yan sa maraming tao kasi baka mapagkamalan ka naman. Challenge mo sa sarili mo. Na kung saan kailangan makontrol mo sa otherwise, sabi nga, God can never mold you according to His purpose, according to His will. Why? Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tanging, bagong nilalang with the right heart, ang kayang i-mold ng Panginoon according to His purpose. Pag tumawid kang konti doon sa old, sinful, Adamic nature mo, walang magagawang Panginoon. Why? May bahid kang kasalanan. Naunawan niyo po? Kaya nga ang tao, sa righteousness, tatawid sa sinfulness, repentance, babalik na naman. Righteousness, sinfulness, repentance, balik naman. Ganyan na lang buhay ng tao. I will assure you, brother, hindi ka kailanman mababago ng Diyos kung pabalik-balik ka sa sinful nature mo at sa new nature mo. Be permanent. Stick on your new nature. Naunawan niyo mga kapatid? You need to control mga kapatid. Ang Diyos ang nagkukontrol po sa atin. Let God be God and let the will of God happen po sa ating buhay. Ano po? So mga kapatid, kailangan ba kung makukontrol mo ang sarili mo, madaling makontrol ang sistema ng sanlibutan. Ang numero uno, kalaban natin ang sarili po natin. Huwag kayong magkakaroon ng puwang sa puso nyo na magkasala. Huwag nyong sasabihin na tao lang naman nagkakasala. O nga, tao ka nga lang naman na binabago ng Diyos. Ayusin mo na ang buhay mo. Naunawan niyo po? Ayusin mo na ang buhay mo mga kapatid. So that very first principle mga kapatid, you cannot fight and win a battle without your control in every situation. So any battle mga kapatid, battle ni Satanas, you need to control it. Huwag mo, sabi nga po mga kapatid,
sa pamilya kapag pumasok si Satanas. Kapag pumasok ang kaaway, pag pumasok ang diablo sa pamilya, hindi ang pamilya ang lalabas sa bahay. Ang lalabas yung kasalanan. Ang lalabas yung diablo. Simple illustration. Halimbawa, yung langaw, pumasok sa Jollibee. Yung mga tao ba lalabas? Hindi lalabas ang tao. Yung langaw ang papalabasin. You need to take your stand. Talo kayo kapag yung diablo pumasok tapos kayo lalabas. Talo kayo. Kailangan siyang pumasok, siya rin dapat lumabas. Through the stand. From the very principle of the Bible. Be serious sa buhay po natin bilang Kristiyano. Principle number 2. You cannot fight and win a battle depending on your own past achievements. You cannot fight and win a battle depending on your own past achievements. Tingnan mo po si Goliath. Champion siya. He's too confident. Malamang may mga paglalaban na siya doon sa Pilistino. Sa land of Philistine, may mga laban na siya doon. Na kung saan hindi niya kinailangan yung shield. Kaya ko to. Sa laki kong ito. Sa build ko na ito. Kayang-kaya ko yan. Kahit wala yung shield na yan. Ganun siya confident sa sarili niya. Those were his past achievements. Naman niyo po, dahil sa kanya mga kapatid, dahil sa past achievements na yan, dinala niya yun. Nung na-encuentro na si David. Ano po? Nung nagkaharap si David, dinala niya yung past achievements. Akala niya, kayang-kaya niya. Kahit without that shield, I can win this battle. Kapatid ko sa panampalataya, huwag tayong sobrang dumepende sa mga past achievements po natin. Nakakala mo, kaya mo. Nakakala mo mga kapatid, hindi mo nakakailanganin ng Diyos. Nakakala mo mga kapatid, sabi nga, by your own will, by your own desire, by your own decision, you can make it. Mga kapatid, in every single moment of your life, you need God. May mga past achievements tayo na kung saan akala mo, successful naman ako, may trabaho naman ako, healthy naman ako, masaya naman ako. As if na hindi mo na kailangan. Ang biyaya at pagpapala nagmumula sa Diyos. You are too dependent on those things, mga kapatid. Ganun ang nagagawa ni Goliath, mga kapatid, kung saan sabi niya, this shield, walang meaning to. Sa galing ko, sa laki ko, tinalo ko sila, wala yung shield na yan. Kapatid, don't be over too confident sa buhay po natin. Susubukin ka ng Diyos kung gaano ang katatagang pananampalataya mo. Through trials. Kaya nga when trials come, you need to welcome those trials. Welcome the trials, mga kapatid. Welcome those trials. Those will be, sabi nga, yung mean ng Panginoon, yung kaparaanan ng Diyos. Paano? Tumatag ka sa pananampalataya mo. Sapagkat iilan na lang ngayon ang nasa loob ng church na di kalidad na Kristiyano. Bilang na lang, kapatid. Yes, andito tayo ngayon. Ang tanong, are you a quality Christian? That wherever you go, whatever you do, I will stand firm from the very principles of the Bible. You know what, brethren? Kung kayo nagpaplano pumunta ng abroad, I'm discouraging you. Huwag kayong pupunta ng Taiwan. Kung dito pa lang, hindi na kayo lumago-lago. Kung dito pa lang, pasaway na kayo sa pastor. Don't never decide to go abroad sapagkat wala rin mangyari sa buhay niyo. Prove yourself and root yourself. Be established in the very Word of God. Saan ka mandalin, matibay ka.
Are you with me? First principle, you cannot fight and win a battle without your control in every situation. Point number 2, you cannot fight and win a battle depending on your own past achievements. Sabi ni Pastor, hindi kailangan, sabi niya, kung diploma mo, degree mo mga kapatid, hindi yan kakailanganin sa langit. Ang ipepresent natin sa Panginoon, ang isusulit natin sa Panginoon, yung mga makalangit na bagay. Lay up treasures in heaven na hindi nabubulok, hindi na nanakaw. It's good to have diplomas. It's good to have degrees. But examine yourself if you are in faith. Malaking bagay mga kapatid na kung saan tayo po ay nasa pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Okay po. Number 3, you cannot fight and win a battle underestimating your enemy. You cannot fight and win a battle underestimating your enemy. Ano sabi ni Goliath kay David nung makita niya? Pambihira. Ganyan ka lang pala kaliit. Ipapakain ko sa ibon yung laman mo. Papakain ko yung katawan mo sa mga ibon, sa parang. Pambira, ganun minaliit si David. Never underestimate, kapatid, ang magagawa ng dyablo sa buhay mo. Tuso yan. Alam nyo mga kapatid, ang dyablo, nasa loob at nasa labas ng church. Sabi ko mga kapatid, sa Taiwan, sabi ko, sa isang church, pag ma-divide yan, isa sa dyablo, isa sa Panginoon. Pero pag tinanong mo both sides, sino ang sa dyablo? Walang umamin. Dahil akala nila, puro sila sa Diyos. Pero tinitiyak ko, isa sa dyablo, isa sa Diyos. Kaya nga na-divide. Are you with me? Pero pag tinanong mo, ayaw, wala. Gusto sa Diyos kami. Tamang ginagawa namin. Kapatid, let's all have the very standard. This will, mga kapatid, reveal sino ba ang tama, sino ang mali. Ano po? So maliwan mga kapatid, you need not to underestimate your enemy. Marami sa atin, mga kapatid, nasusubok tayo mga kapatid ng dyablo. Minsan, sabi nga, sa anumang aspeto ng buhay po natin mga kapatid, andyan po ang dyablo. Be careful mga kapatid, kailangan alam mo ang galaw ng dyablo. Bilang isang Kristiyano, kailangan mga kapatid, na kung saan ikaw natuturuan, na kung saan alam mo kung nasaan ang dyablo, alam mo kung anong gagawin ng dyablo, alam mo mga kapatid, kung ano yung estratehiya ng dyablo para tumbahin ka sa pagiging Kristiyano mo. Mga kapatid, sabi nga, si Goliath, mga kapatid, very confident po siya sa kanyang sarili. Ang dyablo, mga kapatid, confident din yan na tumbahin ka sa pagiging Kristiyano mo. Walang magaling na Kristiyano, kapatid. Lumayo ka sa Biblia, mga kapatid, sabi nga, that's the time na kung saan magkakasala ka. Sabi ng ating mahal na pastor, bawat issue na meron, sabi nga, sa Biblia. Pag kami po kinakounsel dun ng aming mahal na pastor, ang tanong niya pag may issue, nagbabasa ba yan ng Biblia? Which is true. Pag wala kang pagbabasa ng Biblia, sigurado wala kang ma-understand, sabi nga, hindi lalago yung pananampalataya. You know what, mga kapatid, yung theme natin, sinasabi dyan, faith that drives. If faith can drive you, what fuels your faith? If faith can drive you, what fuels the faith? Should be the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Naunawan niyo mga kapatid? Hindi andar yung sakyan kung walang fuel. Yes, ita-drive ka niya, basta may fuel. Yan po to. Salita po ng Diyos. Ano po? Never underestimate your enemy. Si David, minatamata lang ni Goliath. Sabi niya, am I a dog? Kapatid, wag nating babasta-bastahin ang gawa ng dyablo. Hindi yan titigil hanggat, mga kapatid, sabi nga mga kapatid, pag kumatok ang dyablo, never entertain. Sapagkat
Pag in-entertain mo yan, it means you have willing heart. Na ano? Maka-fellowship siya. Ano po? So, maliwanag mga kapatid. So, another point mga kapatid. You cannot fight in with a battle without your controlling every situation. Number two, you cannot fight in with a battle depending on your own past achievements. Number three, you cannot fight and win a battle underestimating your enemy. Number four, you cannot fight and win a battle if you focus more on the defense than the offense. Are you with me? Tingnan mo, ang description kay Goliath, puro pang depensa. Ano mo? Kargado siya ng depensa. Sobrang bigat na. Kaya nga na, hindi na niya ito dinala eh. Naunawaan niyo po? Hindi na niya sobrang bigat. Ito, pang depensa. Pinaghandaan niya yung depensa, but he never cared to take an offense. Naunawaan niyo po, batid? Don't focus more on the defense. Yes, meron kang word of God. Nakakapakinig ka. Anong gagawin mo dyan? I-apply mo. Because every step of your life, andyan yung diablo para tisurin ka. Yan ang kailangan po natin tuwad. Para kalabanin natin ang diablo, mga kapatid. Apply what you have learned from the very principle of the Bible. Kasi ang iba mga puro depensa lang, puro pang depensa lang. Naunawaan niyo po, kargado siya ng mga pang-defense. Si Goliath, wala siyang depensa. Are you with me? Walang depensa si Goliath. Ano meron siya? Offense. Di ba? Tingnan mo sa basketball. Walang naglalaban sa basketball na puro depensa. Nakita ba kayo sa basketball na naglalaban puro depensa, walang opensa? Walang makakascore. Walang makakashoot. Wala yata nanonood ng basketball dito. Ano po? So, naunawaan niyo po. You cannot win a battle having only defense. You need to take an offense to win a battle, mga kapatid. Kaya you can only fight and win a battle if you focus more on the offense than the defense. Naunawaan niyo po? Si Goliath, napipicture niyo po si Goliath? Handa na siya, kaharap niya si David. Puro siya pang opensa. Pero yung, hindi man, meron siyang spear, hindi man na niya ginawa. Kahit na tinusok na niya. Tingnan niyo po. Isipin niyo na lang, ano po, kung nung si Goliath, nung inisling niya si David, ano po, inisling niya si Goliath, ano po, na kung hawak niya ito, halimbawa, nasangga niya, ano kayang mangyayari? Hindi ko rin alam. Kaya po ako nagtatanong. May iba, mga kapatid, malamang haba yung 1 Samuel. Chapter 7, malamang haba po siya. Lalo kung nakailag pa si Goliath, ano po? Kaso lang hindi nga siya makailag. Bakit? Punong-puno na sa pang-depensa. Hindi man lang siya gumawa ng opensa para, kahit gano'n lang yung sibat si David, patay. Alam ba, nasibat si David, tinamaan. O iba na naman ang istorya nun. Huwag natin pag-usapan yung mga kapatid. Usapan natin yung nandito sa Biblia, ano po. So, paliwanag po. Kaya mga kapatid, always make an offense. Okay, mag-equip tayo ng mga prinsipyo, but make sure that principles of the Bible, make it as your standard. Yes, principle is principle, but ang tanong, is it your standard? Your standard might be different from my standard based on the principles of the Bible. Naunawaan niyo po? Kaya sabi niya, give your tithes into the storehouse. Gagawin ko yung prinsipyo. Kung saan sabi niya, I will give my tithes and offering. Sabi nga, whenever I have this, pag sahod ko, bibigay ko.
Pwede ko rin gawin standard na magbibigay ko ng tithes and offering after ng 2 sahod ko. That will be my standard. And that standard will be my fence in my life. Whenever I put a standard, that's my fence, my fence, my fence, my fence, my fence. Yan ang magiging protection mo bilang isang Kristiyano. Yung standard diyan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaso lang sa atin, puro prinsipyo lang, wala kang ginagawa na pang-opensa para saan? Sa diablo. Tingnan mo, kung mayroon kang fence, mahirap pa ng diablo pumasok sa buhay mo. Bakit? May standardiya ka na nakaset. Maliwanag mga kapatid. Last tip po mga kapatid. Last na I'm done. You cannot fight and win the battle if you are not familiar with the strategy of the enemy. You cannot fight and win the battle if you are not familiar with the strategy of the enemy. Malamang yung past na kinalaban ni Goliath, puro mga warriors. Pero ngayon, kalaban niya, shepherd boy. Naman niyo, shepherd boy, pampira. Yan ang kalaban ko. Yung kinakalaban ko dati, puro naka-shield, puro may sword. Ang kalaban ko, wala man lang ka-damit-damit, wala man lang ka-sword. Ang hawak lang niya isa, sling at saka stone. Naman niyo po mga kapatid, it's not familiar with the strategy, pero kung tatanungin mo si David, he's too confident of what he has. Because he has Jesus, he has God. Sabi niya, napatay ko na. Nakapatay na ako ng leon, nakapatay na ako ng oso, ng bear, because I trust God. Because of God. So God is my shield. Are you with me? God is my shield. Kaya sabi mo kapatid, whenever we as a Christian mga kapatid, you always need to what? Know and be familiar with the strategy of your enemy. Sabi mo, bawat galaw ng kaaway, kailangan alam mo. Hindi ka mga kapatid, magkakaroon ka ng reaction ka agad pag makita mo, oops, gawa ng kaaway ito. Makakapag-isip ka, makakapag-decide ka ng maayos. Ano po? So mga kapatid, as a conclusion mga kapatid, okay po, let not others hold your faith. Let not others hold the shield. It should be on you. Kasi kung kanino may pagkakatiwala yan, kapatid, pag kailangan mo, hindi may bibigay sa'yo. Huwag mong ipahiram. Huwag mong ipabigay ang shield na meron ka. Sa'yo yan. Gamitin mo yan. Sapagkat kailangan mo yan. Hindi nagkamali ang Diyos na bigyan ka ng shield of faith. Maraming salamat po.